Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Ako, tagumpay ang prosecution team ng ICC laban kay Pangulong Rodrigo Duterte kung saan ang ICC Trial Chamber 3rd or 3 ay nag-release ng bagong patnubay ngayon na pinapayagan niya ang prosecution na i-freeze ang perang meron kay Pangulong Rodrigo Duterte na dala-dala niya nung pinakidnap siya ni VVM patungong ICC. Sumang-ayon ang ICC Trial Chamber na okay, pwedeng i-freeze ang perang dala ni Digong. Pwede nyong tapos request pa ng prosecution, ilista lahat ng mga items dala ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga tao may iba't ibang opinyon, may iba't ibang reaksyon. Sabi ng ilang, ano yan? Pangingikil? Ano yan? Parte ba yan ng ebidensya? Uy, nakakaawa ang ICC. Pati yung dalang pera ni Digong, kukunin na, i-freeze pa. Para saan? Naku po, parang hindi maganda itong desisyon ng ICC Trial Chamber. Kasi nagmukha tuloy na kulang-kulang sa ebidensya ang prosecution na fishing expedition ang ginawa ng prosecution. Parte ba yung perang dala ni Pangulong Duterte? Kung meron ba talagang perang dala ng Pangulong Duterte, parte ba yun sa ebidensya? Para saan? Anong relating? Related to? Relating to? Diba kabibig? Tawang-tawa mga tao ngayon. At alam niyo ba kabibig, ito ang chika kabibig. Sabi ni Attorney Harry Roque, posibleng 52 states ang kakalas sa ICC. Ang Niger ay kumalas na kabibig kasi hindi na nila naintindihan ng ICC. Kasi ang nakikita nila ngayon sa nangyayari ni Pangulong Duterte ay para itang ginatasan or gatasan si Pangulong Duterte. Para nakikita na ba nga, parang iba ang akma na gustong ipahiwating ng ICC. Kaya yung ibang mga states ng Africa ay nakapag-isip na kakalas sila sa ICC. Naku, ilan na lang ang matitira sa ICC? 'Di ba? Paano 'yan? 'Di ba kabibig? Meron pa bang naniniwala sa ICC? Sabi nga ni Attorney Kaufman, crisis ngayon sa ICC. Si Digong lang talaga ang rason kung bakit nag-exist at merong sahod ang mga ICC lawyers ngayon. Kasi kung wala silang itatrial, walang sahod. So bale, kung ano yung gusto ng prosecution, posibleng ibibigay ng ICC. O, di ba? Para mas lalong madidiin si Pangulong Duterte. Kasi kung walang Pangulong Duterte sa loob ng ICC, walang trabaho itong mga ICC lawyers at judges. Walang trabaho at hindi sila maaambunan ng pera. Nakakahiya kayo ICC. Ginawa niyong milking cow ang Pilipinas. Ginawa yung milking cow si Pangulong Duterte. Ang tanong, sino ba ang-finance sa inyo para lalong idiin si Pangulong Duterte? O ito kabibig ha, ito yung impormasyon na galing kay Attorney Harry Roque, yung posibilidad na itong ICC ay mawala ng mga bansang naniniwala sa kanya. Let's watch the video. Well, unang-una po, may posibilidad na kapag sabay-sabay nagbitiw ang mga African states, mawawalang saysay na po ang International Criminal Court. Unang-una, no? Katawa-tawa naman sila na International Criminal Court, ang mga miyembro lang ay mga Europeans at mga Latin Americans. Huwag po nating asahan na yung mga Latin Americans mananatili. Bakit? Kasi ang Latin Americans po, yung mga bansa doon ay hati po yan. Yung mga mas malapit sa Russia, gaya ng Venezuela, well, dati po, no, ewan ko kung anong ngayon mangyari, yung Cuba, at saka yung, I think, Guatemala, at saka yung mga malalapit sa Amerika, gaya ng Chile, gaya ng Argentina. Pero neither Russia nor Amerika po ay member ng ICC. So sa totoo lang, wala masyadong hawak
ang ICC sa Latin American countries kasi halos lahat sila ay naging colony ng Spain o kaya di naman kaya ng Portugal. Alam ko na ang Espanya nangangampanya pa rin na sa kanyang mga dating colonies gaya ng Pilipinas at yung mga Latin American countries sa manatili pa rin sa ICC, pero napakahina po ng impluensya ng Espanya, hindi gaya ng France na hanggang ngayon nakatali sa kanilang ekonomiya sa ekonomiya ng France. So sa akin, wala talagang malakas na dahilan para manatili yung mga bansa ng Latin America sa ICC. Baka mauna lang na bumitiw yung mga bansa na mas malapit sa Russia at saka sa China, gaya po ng Venezuela, gaya ng Nicaragua, gaya ng Guatemala, no? At susunod naman yung mga ibang bansa kasi wala naman talagang impluensya ang Espanya sa kanila. If at all, gaya natin, nabubusit po ang mga dating colonies ng Spain sa mga Espanyol. Tayo talagang kamatay mga ninunong natin para magkaroon ng kalayaan. So anong epekto nito? Well, kung sabay-sabay pong umalis sa mga African states, sabay-sabay umalis sa Latin American states, wala na pong estadong matitira. Ang pinakamagandang mangyari pag sabay-sabay bumitiw sa ICC, magde-decide ng ICC, isarado na ang korte. Bakit? Una-una, kung wala sila mga bansa na kasapi, paano nila i-raise yung pondo na kinakailangan nila para magpatuloy ng paglilitis, no? Pero siyempre, baka naman hindi mangyari yan na sabay-sabay bumitiw. Pero bantayan niyo po yan. Ha? Ako, inaantay ko lang na merong maunang African state at inaasahan ko yung 52 states talaga ng African Union. Sabay-sabay na po yan. Sunod-sunod na po yung bibitiw. So ang ideal is pag bumitiw na ang buong Africa, bumitiw ang buong Latin America, baka sabihin na ng mga Europeans, okay, hindi gumagana itong ICC kasi sa ang katotohanan naman, nung hindi nagmiyembro ang Amerika, ang Russia at ang China, talaga namang alam nila na baka hindi magtagumpay ang ICC. Kasi hindi naman ito kauna-unahang pagkakataon na nagtangka silang bumuo ng ganitong korte. Talaga naman pong meron ng mga naunang pagtatangka na magkaroon ng International Criminal Court, hindi lang natutuloy kasi nga yung mga estado ayaw nila na mabawasan ang kanilang soberenya. Kinakailangan pa rin talaga na dahil pinangangalagaan nila yung pagiging independenteng mga bansa, sila pa rin ang lilitis sa mga kaso na nangyayari sa kanilang teritoryo. So, scenario number 1, dahil magkakaskade o talagang magkakaroon talaga ng malawakang pagbibitiw, baka sumuko ng ICC. Kapag sinarado ang ICC, kinakailangan palayain nila si Tatay Digong. Scenario number 2, hindi mangyari yung sabay-sabay na pagbibitiw, bagamat maraming bibitiw. Ano naman ang epekto nito kay Tatay Digong? Well, siguro kapag maraming bumitiw, bagamat hindi majority ay bumitiw, mag-iisip naman ng ICC. Bakit ba ayaw nila sa ICC? Ang pangunahing dahilan kaya ayaw nila sa ICC dahil nga doon sa pagiging malayang mga bansa. Ayaw nila naghihimasok ang mga dayuhan doon sa mga bagay-bagay na talagang sila lang dapat ang gumagawa gaya ng pag-iimbestiga at paglilitis ng mga kaso, mga kasong kriminal na nangyari sa kanilang teritoryo. At dahil dyan, posible na baka isimi naman ng mga maestrado, sige na nga, para maengganyo yung mga estadong hindi pa bumibitiw na wag nang bumitiw, pag-aaralan natin uli itong jurisdiction ng Pilipinas upang iparating ang mensahe na kaming ICC, hindi kami magpupumilit na magkaroon ng jurisdiction kung ayaw na ng mga estado. Yan po talaga yung pinaka mabuting gawin ng ICC kasi nga po, ang pangunahing kawalan ng interes para manatili maging miyembro ng ICC at para maging miyembro ng ICC ay ang paghihimasok doon sa internal domestic matters gaya ng paglilitis sa mga kasong kriminal na nangyari sa kanilang teritoryo. So ang scenario number 2, para lang ma-convince yung mga bansa na kasapi na wag bumitiw at maengganyo yung hindi pa sumasapi, baka i-dismiss nila ang kaso ni Tatay Digong dahil lack of jurisdiction para ang mensahe, hindi kami magpipilit na magkaroon ng jurisdiction kung ayaw na ng mga bansa na maging kasapi ng ICC. O di ba kapag ginawa nila yan, mawawala na yung alinlangan ng mga estado na baka nga baliwalain ang kanilang pagiging malayang bansa, mabaliwala ang kanilang pagiging soberenyang bansa. Malakas po yung probability dyan. Kasi sabihin na natin, 30 African states. Sabihin na natin, hindi lahat 52 states bumitiw, pero 30 states. O sabihin na natin, 10 African states ang sumunod.
Siyempre, gagawa naman ng hakbang ang hukuman para pigilan yung natitirang 38 states na bibitiw. At gagawin nila yan sa pamamagitan ng paggagawa ng ehemplo kay Tatay Digong na dahil hindi na nga kasapi ng ICC ang Pilipinas, ititigil nila ang paglilitis para sabihin doon sa mga natitirang African states, huwag nyo nang ituloy ang pagbibitiw dahil ito, kinikilala naman namin, unang-una, na meron talagang kalayaan, independyente ang mga bansa ng daigdig at meron silang soberenya at hindi kami magpupumilit na magkaroon ng jurisdiction kung ayaw nyo na sa ICC. Ako po, talagang sinuportahan ko po itong pagiging miyembro ng ICC. Bakit? Kasi po, hindi tayo nawawalan ng gera. At importante naman na kung nagkakaroon ng matinding labanan at walang gobyerno na makapagbibigay ng katarungan sa mga biktima ng kaharasan, dahil ako naman po, tumayo akong abogado ng mga comfort women, yung mga ginahasa ng mga bansang Hapon, na kailan lang kami nagkaroon ng recognition at desisyon na mali ang ginagawa ng Pilipinas na hindi isinusulong ang interes ng ating mga comfort women para sa katarungan. At ang irony of it, ang napakalaking supporter ng ICC ay Japan, pero ang Japan ang ayaw magbayad ng reparation sa mga ginahasa nila mga Pilipina. Well, ako po talaga naniniwala na kailangan. So yun po, kabibig, ang statement ni Attorney Harry Roque, kabibig, na posibleng may kakalas ng mga tawag dito, ng mga African states. Naku po, kung kakalas, paano yan? So mawawala na ng mga bansang naniniwala sa ICC. And speaking of ICC, maleta-maleta, if you still remember yung pasabog ng 18 ex-Marines na nandun talaga sa kanilang affidavit, ito if naalala nyo nga, share ko lang, minsan ang pag-alis ng mga taga-ICC ay usapan pa ako ni Bernard Tubi na ipa-ship ang kanilang mga ibang gamit dahil hindi na daw magkasya sa kanilang mga maleta. Nasa ibaba mga larawan ng mga resibo ng DHL na pagpapadala ng mga ilang gamit nila Maya Bracken sa USA at Delcor Murphy sa The Hague, Netherlands. O, diba? May mga ebidensya talaga ang 18 ex-Marine, pero yung iba, hindi ko niniwala sa 18 ex-Marines. Yan shipment. Meron talaga. Clear copy yan. So, at least, ang ating, ipapaphrase nila ang account ni Digong, pero yung maleta story, hindi nila iimbestigahan. So, yun lang muna, kabibig, ang ating Lebak-Lebak for today. Ano ang iyong opinion hinggil dito? Grabe, ha? Ipapaphrase? Kinikilan. Ewan ko, kabibig. Bahala na kayo, kabibig, kung ano ang inyong reaction hinggil dito. Basta we're still praying na hopefully someday, one day, makakauwi si Pangulo Duterte sa Pilipinas at mananagot ang makakarma yung mga taong nagpakidnap na unfair justice ang ibinigay nila kay Pangulo Duterte. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.